Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito kay Emilio. Taong 1990. Probinsya ng Negros. 10 oras ng gabi na mga panahong yon, nang hindi pa rin makuhang tapusin ni Emilio ang ginagawang paghihiwalay ng mga mais. Merong hindi na mapakinabangan dahil kinain na ng peste. Kailangan na itong maihatid kinabukasan sa gilingan upang maging bigas at may makain sa susunod na mga araw. Ngunit sa kalagitnaan ng pagiging abala, napaigtad ito sa gulat dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sinundan pa ito ng isa. Kaya napasilip na ang binata para malaman kung anong nangyayari. Mas lalo pa itong nagulat nang makita ang kapatid na si Manong Kulas na nagmamadaling tumakbo papunta sa tahanan. Patayin mo ang ilaw, Emilio. Isara mo na ang bintana at huwag kang sasagot kapag may kakatok. Bilisan mo. Wika ng kapatid. Natawagin na lang natin sa pangalang Kulas. Nauna na itong pumasok sa kwarto. Habang si Emilio naman walang naiintindihan sa mga nangyayari. Sumunod na lamang at nagpanggap na walang narinig ng may kumatok. Huwag mo na ang guluhin ang bahay na yan. Nakita mo naman na patay na ang ilaw at tahimik. Tulog na mga tao dyan. Halika na bago pa tayo makaistorbo ng walang kinalaman dito. Sigurado ko. Nandito lang sa paligid yung Kulas na yon. Kapag nalaman ko kung saan siya nakatira, aba, wawasakin ko pati ang bahay. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ako. Pero binaril mo naman hindi ba? Sigurado kong natamaan mo yun At sigurado din ako, nahirap na yon sa mga sandaling to. O ba talaga lang? Hindi pa ako nagkamali sa pagbaril, no? Lahat ng tinira ko, natamaan kaya sigurado ako. Ganon din si Kulas. Baka nga, patay na yun sa mga oras na to. O tara na, bago pa may makakita sa atin dito. Kapag nagkataon, baka malaking problema pa ang aabuti natin. Halika na. Pag-uusap ng dalawang kalalakihan. Nakahinga si Emilio nang marinig ang papalayong yabag ng dalawang lalaki. Nang masiguradong wala na ang mga ito, dali-dali niyang tinanong ang kapatid. Magtapat ka nga sa akin. Manong Kulas, ano na naman ba ang kalokohan na ginawa mo? Mga rebelde yun Nagsumbong ka na naman ba? Ilang ulit ko bang dapat ipaalala na huwag ka nang manghialam sa kanila? Inilalagay mo lang sa alanganin ng buhay natin Wika ni Emilio. Ano ka ba? Kaya nga isinusumbong para lumayo na sila sa lugar natin. Araw-araw na lang tayong nalalagay sa panganib dahil sa pag-aligid ng mga rebeldeng yan. Kung tutusin, dapat tayong makipagtulungan sa mga otoridad para tuluyan silang mapalayas. Tugon ni Manong Kulas. Maghinay-hinay ka nga sa pananalita mo, Manong Kulas. Alam mong gulo ang aabutin kapag nagpag-abot ang otoridad at mga rebelde. Kapag nangyari yon, tayong sibilyan lang ang may ipit. Hindi mo ba naiisip yon? Gusto ko ng tahimik na buhay, hindi kaguluhan. Kailanman, hindi matatahimik ang buhay natin kung nasa iisang lugar na tayo kasama ang mga rebelde. Ano bang ikinakatakot mo, Emilio? Magsusumbong lang naman tayo. Sandali, maiba nga tayo. Manong Kulas, narinig ko yung usapang kanina. Binaril ka daw. Pero bakit parang walang nangyari sa'yo? Nailagan mo ba ang bala?
Oo naman. Hahayaan ko bang matamaan ako ng bala? Hindi ako pa. Diyan ka na nga. Mauna na ako sa pagtulog. Pag-uusap ng magkapatid. Kagad tumalikod si Manong Kulas at bumalik ng kwarto. Habang si Emilio naman naiwan at hindi maiwasang magtaka. Kanina malinaw niyang nakita ang pagtumba ng kapatid, kasabay ng pagputok ng baril. Ibig sabihin, natamaan ito ngunit parang wala namang nangyari. Ni hindi niya nakitang ngumawi. May dugo sa katawan o sa damit man lamang. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na napansin ang kakaibang kilos ng kapatid. Noong nakaraang buwan, nakita niya itong hinahabol ng mga rebelde. Pinaputukan ng pinaputukan. Dumampis sa katawan nito ang mga bala ngunit kailanman hindi dumaing o nasaktan. Mag-iisang taon pa lamang silang magkasama dahil galing ng Cebu si Manong Kulas. Matapos mabalita ang namatay na ang ama at wala nang ibang kasama sa buhay, nagpasya si Manong Kulas na samahan ang kapatid. Pumayag naman at heto sila ngayon. Magkasama subalit taliwas ang gusto hinggil sa sitwasyon ng paligid. Hindi pa niya lubusang kilala ang kapatid. Ngunit napapansin na meron itong itinatago. Sa lugar na tinitirhan, hindi nawawala ang banta ng mga rebelde na basta-basta na lamang nanghihimasok sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. May araw na dire-diretso silang pumapasok ng bahay, mga halughog, magnanakaw ng mahahalagang gamit, at ang mas malala, ang sinumang pumalag ay sa kalabit ng gatilyo na mamatay. Nagiging marahas pa kung minsan sa mga kababaihan na ang iba, sa pilitang dinadala sa bundok, minsan pa'y naaabutang nakahandusay na lamang pagkatapos pagsawaan. Ilang ulit na ding naging impyerno ang lugar sa tuwing nagpapang-abot ang pulisya at mga rebelde. Mula pa noon ganito na ang nakagisnan. Ngunit hindi lang ito ang natatanging banta sa paligid. Dahil meron pang isa na pasikretong nagnanakaw ng buhay ng tao. Ang nilalang na kung tawagin ng karamihan ay aswang. 2 miyembro ng pamilya ni Emilio ang naging biktima ng nilalang. Una ang lola, noong nagbubuntis pa ito. Pangalawa ay ang ina noong nagsilang. Pareho namang nakaligtas ngunit ang anak, hindi. Sa paglipas ng panahon, paisa-isa na ring namamaalam buhat sa katandaan at iba pang karamdaman. Sa pag-iisip sa nakaraan, biglang natauhan si Emilio nang marinig ang boses ng kapatid. O Emilio, ang aga-aga mo namang natutulala. Natulog ka ba? O hindi? Parang ang lalim ng iniisip mo . Tanong ni Manong Kulas. Maging si Emilio ay nagulat na mapagtantong umaga na pala. Hindi ito nakatulog sa dami ng pumapasok sa isipan. Ikaw ba? Ang himbing yata ng tulog mo matapos kang habulin ng mga rebelde kagabi . Sana naman, hindi na maulit yon, Manong Kulas. Mabuti na pagbigyan ka pa ng Diyos. Baka sa susunod ikamatay mo na talaga. Wika ni Emilio. Hindi ko alam kung magkapatid ba talaga tayo. Wala na akong narinig sa'yo sa tuwing hahabulin ako ng mga rebelde. Puro ka. Baka sa susunod ikamatay mo na talaga. Hindi ba pwedeng ipagdasal mo na lang ako? Gumagawa naman ako ng paraan para makatulong sa bayan laban sa mga grupong yon. Ano nga mo? Tulong sa bayan? Kung sa gawaing bahay ka na lang tumulong,
Ihatid mo sa gilingan ng sako ng mais para may bigas tayo. Sana naman pag uwi mo hindi kita makitang tumatakbo dahil may umahabol. Dati kaya tang kawatan sa nakaraang buhay mo eh. Palagi kang hinahabol ng kung ano. Pwede ka namang mag-utos. Ang dami mo pang sinasabi. Isang sako lang ba? Oo, isang sako lang kaya dapat sa paglipas ng 2 oras, nakabalik ka na rito. Kapag lumagpas pa malilintikan ka na talaga sa akin. Tandaan mo, hindi ka na bata. Oo na, ang hilig mong manindak. Porket matanda na ako eh, ganyan ka na akong umasta. O sige na, mauuna na ako. Pag-uusap ng magkapatid. Nang makaalis na ito, ibinuhos ni Emilio ang atensyon sa paglilinis ng tahanan. Nang pasukin ang kwarto ni Manong Kulas para makuha ang lampara para malagyan ng gas, hindi siya makapaniwala sa nakita sa ibabaw ng mesa nito. Isang kwintas na may palawit ng kalasag ng pagong. Hindi lang ito nag-iisa, kundi 2. Napakamot pa siya ng ulo sa pag-iisip kung para saan ang mga yon. Nang matignan ang ibang sulok ng kwarto, wala namang kahina-hinalang gamit kaya isinawalang bahala na lamang din. Sinabi na lamang sa sarili, baka katuwaan lamang ito ng kapatid. Makalipas ang 2 oras ay dumating na si Manong Kulas. Karga-karga ang sako ng bigas na mais. Natuwa naman si Emilio dahil walang rebeldeng humahabol dito. Ngunit nagtataka ito sa pinapakitang kilos ng kapatid. Hindi mapakali na para bang may nalamang masamang balita. O Manong Kulas, anong meron at hindi ka mapalagay? May nakasagutan ka ba doon? Ano bang nangyari? Tanong ni Emilio. Usap-usapan sa gilingan na may inaswang kagabi. Sayang dahil hindi ko nakasalubong ang nilalang na yon nung lumabas ako. Napatay na sana. Tugon ni Manong Kulas. Ay sus, hindi ka pa nasanay. Makailang ulit na tayong nakabalita na may inaaswang dito sa lugar. At ikaw naman, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Kung baka sabi ka, parang may kakayahan kang pumatay ng nilalang ah. Ay sus, ako pa. Aba meron. Isa nga ako sa manunugis doon sa Cebu. Sinasabi ko talaga, kapag may aswang lang na maglalakas loob na magpakita sa akin, kamatayang kagad ang kalalagyan. Hambog ka talaga no? Manong Kulas, magsaing ka na nga lang dyan na makakain na tayo. Tanghaling tapat na eh. Wika ni Emilio. Kahit iniba nito ang usapan niya, sa isip-isip niya, marahil may katotohanan ang sinasabi ng kapatid. Ngunit hindi ito makapaniwala. Minsan na niyang narinig na may manunugis ng aswang sa Cebu. Nanirahan doon sa loob ng mahabang panahon ng kapatid. Kaya posible ang sinasabi nito. Kaya lang hindi siya ganon kakumbinsido. Emilio, isuot mo nga ito. Proteksyon yan laban sa masasamang elemento. Lalo na sa mga bala, patalim, na palagi nating nakakainkwentro sa araw-araw dahil sa mga rebelde. Wika ni Manong Kulas. Nagtaka si Emilio sa binigay na kwintas ng kapatid. Ito yung nakita niya sa kwarto. Paano naman magiging proteksyon ng kalasag ng pagong aber? Kung puro kakalokohan Manong Kulas, wag mo na akong idamay. Wika ni Emilio. Hindi ako nagloloko, Emilio. Oo, maloko kong tao. Pero pagdating sa ganitong usapin, seryoso ko. Kailanman hindi ko hahayaang may aswang na pagala-gala at mambibiktima ng tao. Kapag may nakasalubong lang ako, sinisiguro kong mamamatay talaga kagad.
Tugon ni Manong Kulas. Napakahambog mo talaga. Kapag ikaw nakaengkwentro, aasahan kong lalaban ka kagaya ng sabi mo ha. Aba oo, suotin mo na lang ito at huwag ka ng maraming tanong. Pag-uusap ng dalawa. Tinanggap ni Emilio ang kwintas kahit na hindi naniniwala sa sinasabi ng kapatid. Pagkasuot niya, wala naman itong naramdamang kakaiba o pagbabago. Pagsapit ng gabi, narinig na naman ni Emilio ang ingay ng habulan. Kagad itong napasilip sa pag-aakalang ang kapatid ang hinahabol. Ngunit napakunot ang kanyang noo dahil sa kakaibang nilalang na nakita. Mabilis ang pagtakbo nito na nawala kagad sa paningin. Sinundan ito ng mga aso na walang tigil sa pag-alulong at pagtahol. Napayakap din ito sa sarili dahil sa biglaang pagtayo ng mga balahibo sa katawan niya. Makalipas ang ilang sandali, nawala na rin ang kakaibang nararamdaman. Ibinuhos muli ang atensyon sa paggawa ng kape mula sa bigas na mais. Sa kalagitnaan ito dumating si Manong Kulas. Muli na namang nagtaka sa kinikilos ng kapatid. Ano na naman yan? May napansin ka na naman ba kaya ka nagkakaganyan? Tanong ni Emilio. May naaamoy ako. May dumaan bang aswang dito? Nandito pa ang samyo ng nilalang. Tugon ni Manong Kulas. Nananakot ka ba, Manong? Nako, napeperwisyo na ako sa iyo ha. Sa tuwing uuwi ka, kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo. May sayad ka ba? Emilio, seryoso ako at huwag ka namang magbiro dyan. May dumaan ba rito kanina? Meron, pero hindi ko nakita ng malinaw eh. Ang bilis tumakbo. Mga aso lang yun naabutan ko. Nag-uunahan pa sa pag-alulong at pagtahol. Sinasabi ko na nga ba, may gumagala na namang aswang. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang lalabas. Tsaka huwag mong huhubarin ang kwintas na yan. Lalabas muna ako. Kakarating mo lang, tapos aalis ka na kagad. Aba, hoy, hindi ka pa naghahapunan. Hoy Manong Kulas, pasaway ka talagang matanda ka. Sa edad mong yan matigas pa rin ang ulo mo. Ay nako. Wika ni Emilio. Wala na itong nagawa ng umalis ang kapatid. Hinatid na lamang ng tanaw habang sinusundan ang dinaanan ng nilalang kanina. Siya din naman, hindi maiwasang kabahan sa kinikilos at sinasabi ni Manong Kulas. Pakiramdam niya tuloy, kailangan na niyang maniwala na isa itong manunugis at dapat na siyang masanay sa gawain ito. Hanggang sa lumalim pa ang gabi, hindi pa rin nakakabalik ang kapatid. Ilang oras nang nababahala si Emilio dahil kanina lang may sunod-sunod na putukan ng baril. Galing ito sa bundok. Marahil nagkainitan na naman ang mga rebelde o hindi kaya may nakasalubong na mga kalaban sa daan. Kinakabahan ito dahil baka nadamay na ang kapatid. Alam niyang pasaway ito at lapitin ng gulo. Napapadasal na lamang siya habang palakad-lakad sa harapan ng pinto. Wag naman sana, Diyos ko. Kaawaan mo si Manong Kulas. Ilayo mo sa kabamaka na matandang yon. Wika ni Emilio. Mabuti naman at ipinagdasal mo ko, Emilio. Busilak talaga ang puso mo, kapatid ko. Tugon ni Manong Kulas na para bang nanalo sa gera. Ang lawak ng pagkakangiti at bilib na bilib sa sarili. May natira pa bang pagkain dyan? Nakakagutom talaga ang manugis ng aswang. Kanina pa nagrereklamo ang sikmura ko eh.
Dagdag ni Manong Kulas. Dumiretso na ito sa kusina. Pinagsandok ang sarili para makakain. Sumunod naman si Emilio para mag-usisa. Nangangamoy malangsa ka, Manong Kulas ah. Ano bang ginawa mo sa labas? Saan ka ba nagpunta? Ang tanda-tanda mo na. Pero kung makaasta ka parang binatang gala ka. Wika ni Emilio. Ikaw naman, parang ama kong mag-alala. Matanda na ako, Emilio. Hindi mo na kailangang mabahala para sa akin. Isa pa, protektado ko ng mutya ng kalasag ng pagong. Kahit ano pang kaguluhan ang makakasalubong ko sa daan, hindi ako matitinag. Ay sus, umandar na naman yung pagiging hambog mo. Manong, kung pasaway ka sa Cebu, aba wag mong dalhin dito at baka maisipan kong ibalik ka doon. Dito na ako, Emilio. Hindi ko nagugustuhin pang bumalik doon dahil mukhang kailangan ng serbisyo ko ang bayang ito. Kung ang pulisya ang magtatanggol sa mga sibilyan laban sa mga rebelde, ako naman ang bahala sa mga tao laban sa aswang. Diyan ka na nga. Mas lalo lang ako mababaliw kung makikinig pa ako sa iyo eh. Hugasan mo mga pinagkainan ha. Maglinis ka rin ng katawan mo dahil napakabaho mo. Wika ni Emilio. Napailing na lamang ang binata. Kahit kailan, hindi pa sila nagkasundo ni Manong Kulas magmula noong dumating ito. Madalas silang magkasagutan dahil magkaiba ang pagtingin sa mga bagay-bagay. Palagi na lamang siyang nag-aalala. At ngayon, mukhang mas lalo pang nababahala dahil sa panibagong kilos nito. Naisipan niya na malalagay sa alanganin ang buhay nilang dalawa kapag nagkataon. Lumipas ang gabi at sumikat na naman ang araw. Ang natirang mais, ibinilad ni Emilio upang matuyo ng husto para maging binhit maitanim muli. Binabantayan niya ito dahil nagkalat ang manok at ibon. Sa kalagitnaan nito, napatayo siya nang makita ang mga pulisya at iilang armadong sundalo. Tumitingin sa paligid. Dumaan lamang ang mga ito kaya bumalik din kagad sa pagbabantay ng binhi. Kakaupo lamang. Sumunod naman ang isang babaeng kahina-hinala ang paningin. Maganda ang labas na kaanyuan nito. Mestisa. Mukhang dayuhan ngunit hindi katangkaran. Huminto pa ito para magtanong. Manong, pwede po bang makahingi ng... Hindi natapos ng babae ang sasabihin nang mapansin ang kwintas na Emilio. Bago pa man makapagtanong ang binata, nagmamadali na ito sa pag-alis. Napapalihis din ng daan ng matanaw sa dulo si Manong Kulas. Ano kayang meron sa babaeng yun? Daig pa yung nakakita ng multo sa pagmamadali. Tanong ni Emilio. Natakot yon. Mabuti naman at hindi mo hinubad ang kwintas. Kamuntikan ka ng malapitan ng aswang. Tugon ni Manong Kulas. Ano naman ang kinalaman ng kalasag ng bagong na to? Tsaka, saan ka naman ba nagsususuot? Kanina pa kita hinahanap para matulungan ako sa gawain dito. May bumili kasi kaya pinuntahan ko. O eto, 115 pesos. Pwede nating magamit para makabili ng pangangailangan sa bahay. Saan namang galing yung pera mo? Anong bumili? Wala ka namang paninda. Yung isang mutya, binili ng kakilala kong antingero sa kabilang bayan. Binenta ko na din dahil sayang naman kung hindi magagamit ng gusto. Meron naman tayong tag-isa kaya pinagbili ko na ang iba. Ano ba talaga yung meron sa kalasag na to? At mukhang napakahalaga. Kung tutuusin,
Talukab lang naman to ng isang hayop pa. Diyan ka nagkakamali, Emilio. Nabuhay ako sa piling ni Tio Pilo na isang antingero. Mutya ng kalasag ng pagong ang pangunahing proteksyon laban sa mga aswang. Marami siyang koleksyon nito. Umabot sa 6, kaya ibinigay niya sa akin ang kalahati. Dinala ko rito sa atin. Huwag mo sabihing talukab lang ito ha, dahil marami itong kayang gawin na hindi maiintindihan ng ordinaryong tao. Pagpapaliwanag ni Manong Kulas. Napahugot na lamang ng hininga si Emilio habang pinapakinggan ang kapatid. Unti-unti na rin siyang naniwala dahil isang patunay ang nangyari kanina. Yung paglapit ng babae at kagad ding lumayo. Habang lumalapit ito, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. May naaamoy din itong matinding pag-alingasa. Naroon din ang kilabot at pagtindigan ng mga balahibo sa katawan niya. Dahil dito, mas lalo pa itong nangamba sa pag-isip na baka ito na naman ang simula ng panibagong hamon sa kanilang dalawa ni Manong Kulas. Pasado 4:00 ng hapon, nang ligpitin ni Emilio ang binilad. Siya lamang ang gumawa dahil wala na naman sa bahay si Manong Kulas. Kumukulo na naman ang dugo dahil sa kung kailan niya kailangan ng tulong. Saka nawawala ang kapatid. Hindi na lamang pinansin ang pagkainis, mas lalong binilisan ang gawain. Bago ito natapos, nagmamadaling lumapit sa bahay si Emilio. Papasok na sana ito nang pigilan ng mga rebeldeng bumaba ng bundok. Hindi naglalayong maghahasik na naman ang gulo. Kami muna ang papasok, iho. Mangunguha lang kami ng pagkain. Dito ka lang sa labas. Magbantay ka. Kapag may pulis o sundalo, magsabi ka kaagad. Maliwanag ba? Wika ng rebelde sa kanya. Napatango na lamang si Emilio dahil wala siyang kalaban-laban sa mga armadong lalaki. Nakatutok pa sa kanya ang baril, kaya napatikom na lamang ang bibig. Kinuha ng mga ito ang bagong bili na bigas. Isinama na rin ang mga dilatang ulam, kape at asukal. Pagkatapos sa tahanan, lumipat sa mga kapitbahay at ganon din ang ginawa. Napapahugot na lamang ng hininga ang binata. Nasanay na ito sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa tuwing nangyayari, hindi niya maiwasang mapaluha. Nakahinga naman ito nang makita pa ang itinabing pera na hindi nahanap ng mga rebeldeng tulisan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Manong Kulas. Abotenga ang ngiti at may karga itong kalahating sako ng mais. Matutuwa rin sana si Emilio. Subalit nangingibabaw ang damdamin buhat sa nangyaring panloloob ng mga rebelde. Pilit din niyang pinigilan si Manong Kulas. Nagalit ito at nais na gumante. Ano ba, Manong? Mga rebelde yun. Sa tingin mo ba kapag umakyat ka ng bundok, makakababa ka ba ng buhay? Bago ka pa makarating doon, baka sinalubong ka na ng bala. Magtigil ka nga! Wika ni Emilio. Natahimik na lamang si Manong Kulas. Naisipan na lamang ibahin ang usapan niya. Siya nga pala, may mangyayaring anihan sa kabilang bayan. Nakapagsabi na ako kay Mang Dido na tutulong tayo para naman may tagi-isang kaban kung sakali. Malawak ang taniman niya ng mais, kaya sigurado kong makikinabang din tayo. Wika ni Manong Kulas. Kagad namang napatango si Emilio.
kahit papano makakatulong na sa kanilang dalawa ang matatanggap na parte sa pag-ani. Kinabukasan, maaga silang lumakad upang hindi mahuli sa gawaing bukid. Buong maghapon silang nakabilad sa arawan hanggang sa matapos ang anihan. Inabot na din ang gabi dahil sa sobrang dami. Hindi matapos kagad ang pag-iwa-hiwalay. Bukas nyo na lang tapusin niyang kulas. Gabi na't malayo pa ang inyong uuwian. Wika ni Mang Dido, may-ari ng maisan. Nasa kubo sa kalagitnaan ng taniman sina Manong Kulas at Emilio. Kanina pa nakauwi ang ibang tumulong sa pag-ani dahil may pamilya pang aasikasuhin sa tahanan. Sila na lamang ang nagpresentang tumapos sa pagbabalat ng mais. At dahil masyadong marami, mukhang aabutin ng mahaba-haba pang oras. Baka kaya namin tong tapusin hanggang umaga para handa na kung sakaling magsidatingan ng mga suki mo bukas. Wika ni Manong Kulas. O siya, kayo na ang bahala. Nagdala na rin ako ng kape at tinapay para kahit papano hindi kayo magutom. Bukas na bukas din bibigyan ko kayo ng pasahod. Nga pala, mamayang hating gabi, pumasok na kayo sa loob. May gumagala kasing aswang dito. Mahirap na. Tugon ni Mang Dido. Naku, huwag kang mag-alala. Kaya naming labanan ng aswang na yan. Huwag kayong masyadong kampante. Dahil ilan na rin ang nasawi. Ilang buwan na ang lumipas. Mula nung huli naming narinig na may gumagalang aswang sa lugar na ito. Pinapaalalahanan ko lamang kayo. Dahil malay natin, bigla silang sumulpot. O sige na, kailangan ko na ring umuwi. Mag-iingat kayo rito. Wika ni Mang Dido at dali-dali na itong pumasok sa tahanan. Tignan mo nga naman, hindi ko akalain may papamalas ko ang taglay na kakayahanan mo siya sa gabing ito. Wika ni Manong Kulas. Kaya ba nagpresenta kang maiwan tayo? Dahil yan ang plano mo. Manong naman, seryosong bagay ito ah. Hindi ako nagbibiro, Emilio. Tignan mo na lang mamaya. Wika ni Manong Kulas. Napailing na lamang na binalik ni Emilio ang atensyon sa pagbabalat ng mais. Hindi na niya kaya pang kausapin ang kapatid. Kung yun lang din ang pag-uusapan. Subalit sa kabila nito, hindi niya magawang itago ang pangamba sa sinasabi ni Mang Dido. Noon pa man, nababalita na ang taniman na madalas dinadalaw ng aswang na kung tawagin ay wakwak. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, hindi na nila namalayan ng oras. Panay na ang pagikab ni Emilio dahil inaantok. Itinigil na rin niya muna ang ginagawa. Habang si Manong Kulas naman nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Habang nagpapahinga, hindi maiwasan ni Emilio na pagmasda ng paligid. Kahit na sinakop na ng kadiliman ng gabi ang buong dako, naaaninag pa rin naman ang mga bagay-bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may namataan itong naglalakad sa unahan. Nasundan niya ng tingin at halos mabitawan ang hawak na tasa nang mapansing nag-iiba ang hugis nito. Mula sa tao hanggang sa naging parang ibon na may malalapad na pakpak. Kasunod nito ay pag-alingaw-ngaw ng kakilakilabot na ingay. Dahil sa takot ni Emilio, nagmamadali siyang pumasok ng kubo. Habang ang kapatid, otomatikong tumayo at bumunot ng itak.
Hoy Manong Kulas, nahihibang ka na ba? Bumalik ka rito. Isang tabi mo muna yung pagiging hambog mo. Ano ba? Hoy! Wika ni Emilio. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Sa katigasan ng kapatid, dumiretso ito sa pinanggalingan ng ingay na parabang walang kinakatakutan. Makalipas ang ilang sandali, biglang natahimik ang paligid. Napatigil din sa paghakbang si Manong Kulas. Habang si Emilio naman, hindi mapakali sa kinalalagyan. Napasigaw pa bilang hudyat sa kapatid. Manong Kulas, sa likod mo! Bumalik ka na rito! Ano ba? Pagtawag ni Emilio. Ngunit sa halip na magpunta sa kubo, lumaban si Manong Kulas. Sa puntong yon nasaksihan ni Emilio kung paano kalabanin ng kapatid ang nasabing aswang gamit lamang ang patalim at ang kalasag ng pagong. Mula sa kinalalagyan ni Emilio, malinaw niyang nakikita ang kaganapan mula sa kung paano sumalakay ang aswang hanggang sa paraan ng paglaban ng kanyang kapatid. Bukod sa ingay ng nilalang, nadidinig pa niya ang mga salitang binibigkas ni Manong Kulas na ibang lengguwahe ang ginagamit. Tumagal lamang ng ilang minuto ang sagupaan at ang sunod niyang nakita ay ang paghandusay ng aswang sa taniman. Nang hindi na ito tumayo, nagmamadali itong lumapit upang masuri ang nangyari. Ayan, tapos na. Patay na. Akala ko pa naman malakas at mahihirapan akong lumaban. Madali lang palang patumbahin. Wika ni Manong Kulas. Gulat at nagtatakang napatingin si Emilio sa kapatid at sa bangkay ng aswang na nakabulagta. Sunod niyang tinignan ang kabuuan ng kapatid na hindi nagtamo kahit isang kalmot man lang. Paanong nangyaring wala kang sugat? Manong, kitang-kita kong pinagkakalmot ka ng aswang tapos, bakit? Paano mo nagawa yon? Tanong ni Emilio. Sabi ko naman sa'yo na protektado ko ng kalasag ng pagong. May taglay itong kabal na hindi makakapayag na masugatan ang taong may tangan nito. Tignan mo, wala akong ni isa mang sugat sa katawan. O ano, may duda ka pa rin ba? Tugon ni Manong Kulas. Dahil sa labis na gulat sa bagong nalaman, hindi na nakapagsalita si Emilio. Napasunod na lamang siya sa utos ng kapatid. Binalak nilang dalhin sa malayo ang bangkay ng aswang upang hindi magsanhi ng samot-saring reaksyon sa mga magsasaka na magtatrabaho bukas. Sakto namang may malaking hukay sa hindi kalayuan na nagsisilbing tambakan ng mga basura ng buong bayan. Doon nila ito itinapon. Minabuting matabunan para hindi makita. Pagkatapos, bumalik na sila ng kubo upang maipagpatuloy ang naudlot na gawain. Pero hindi na nakapagtrabaho si Emilio. Tulala na lamang nakaupo sa isang sulok. Masasanay ka rin, Emilio. Lalo na ang tingero itong kapatid mo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Hindi naman tayo pababayaan ng mutya. Wika ni Manong Kulas. Napatitig naman si Emilio sa kapatid. Hindi niya alam kung ilang oras na ito sa ganong posisyon. Hanggang sa namalaya na lamang. Napapasikat na ang araw na mga sandaling yun. Sakto ding natapos na ang pagbabalat ng mais. Kaya nagpunta na sila sa bahay ni Mang Dido
para maningil ng pasahod. Matapos matanggap ang isang sako ng mais at salapi, umuwi na ang magkapatid. Pagkarating sa tahanan, naabutan nila ang nagkalat na mga gamit. Nasira na din ang mga pinto at base sa mga kapitbahay. Pinasok sila ng mga rebelde. Gayon din ang ibang kabayan. Tanging buntong hininga na lamang ang nagawa ni Emilio. Ngunit para kay Manong Kulas, nagmamadali itong naglakad papuntang bundok. Ngunit dali-dali itong pinigilan ni Emilio. Hoy, Manong, ano ka ba? Para kang tanga. Hayaan mo na lang kasi. Wika ni Emilio. Hindi pwede yon, Emilio. Nakakailang nakaw na sila sa atin. Kumakayod tayo para mabuhay. Tapos sila nanakawin lang. Aba, hindi naman pwede yon. Tugon ni Manong Kulas. O sige, pumunta ka sa bundok at sinasabi ko sa'yo, wala ka ng bahay na uuwian. Huwag mo kong susubukan. Pananakot ni Emilio. Pinalampas ni Manong Kulas ang hindi katanggap-tanggap na gawain ng mga rebelde. Nangyari na ito dati, na pinalaya siya ng tahanan matapos magmatigas. Nagpigil na lang muna habang kaya pa. Pagkatapos makapagtapos ng mga gamit at ng pintong nasira, naghanda na rin sila para sa hapunan. Pasado 8:00, nang maisipan ni Emiliong tignan ang mais na nakuha sa anihan kanina. Saktong pagkabukas ng sako, bigla itong nakarinig ng sigaw sa labas. At pagsilip ng binata, 2 armadong kalalakihan na punteriya si Manong Kulas. Sinasabi ko na nga ba, at nandito ka lang sa lugar na ito. Hayop ka. Munti ka na kaming mahuli dahil sa pagsusumbong mo. Ang ayos ng usapan natin, tapos gano'n ang igaganti mo. Wika ng rebelde. Oh, kalmahan nyo lang. Hindi ko kasalanan kung hindi kayo nag-iingat. Saka, kayo ang hindi sumunod sa usapan. Ang napagkasunduan natin. Hahayaan nyo kong manguha ng panggatong doon sa gubat pero anong nangyari? Binalak ng tauhan mong patayin ako. Tugon ni Mang Kulas. Ang dami mong satsat tanda. Kung patahimikin ka na kaya namin. Wika ng isa pang rebelde. Dito na lumabas si Emilio para pakiusapan ang mga armadong lalaki. Nakaawaan ang kapatid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kumaripas na ito ng takbo. Nagkahabulan sila. Si Manong Kulas at 2 rebelde. Hindi nagawang sumunod kagad ni Emilio dahil sinumpong ng pananakit na mga tuhod. Humabol naman siya, ngunit hindi naabutan ang 3. Narinig na lamang niya ang mga putukan. Lihim na lamang na napadasal ang binata para sa kaligtasan ng kapatid. Pagkarating ni Emilio sa kagubatan, tumigil siya dahil hindi na kaya pang tumakbo. Hinihingal na at pawisan. Ilang sandali lang ay natanaw niya sa unahan sina Manong Kulas at ang 2 rebeldeng humahabol dito. Bago pa may makapagsalita sa 3, nagsiputukan na ang mga hawak na armas ngunit laking gulat niya nang makitang buhay pa rin ang kapatid sa kabila ng pagliparan ng mga bala. Pati ang 2 lalaki nagulat at nagtataka na rin. Dahil dito, nakabuelo si Manong Kulas at parehong binigyan ng sugat sa magkabilang binte. Nagmamadali na rin itong umalis at iniwanan ang 2 labis-labis ang paghiyaw. Pagkarating sa tahanan,
Dito na niya tinanong ng tinanong ang kapatid. Manong, bakit mo naman binaril ang mga yon? Paano kung nakapatay ka nga? Anong gagawin mo, Aber? Malaking problema yon. Wika ni Emilio. Talaga ba, Emilio? Mas nag-aalala ka pa sa mga lintik na yon kesa sa akin na kapatid mo. Nauna silang bumarel. Gumanti lang ako. Malas lang nila dahil tinatablan sila ng bala. Saka huwag kang mag-alala. Hindi pa mamamatay ang dalawang yon. Tugon ni Manong Kulas. Natahimik si Emilio. Hindi maipaliwanag ang nasaksihan kanina. Malinaw niyang nakita kung paanong sunod-sunod na pinaputukan ng dalawang lalaki ang kapatid. Ngunit sa halip na humandusay, nanatiling nakatayo at nakaganti pa. Nang makaisip ng ideya, nilapitan niya si Manong Kulas. Tinignan ang katawan niya. Wala itong nakitang sugat ngunit may iilang pasa. Ganyan lang ang natamo ko. Hindi sugat. Saka hindi naman masakit. Wala nga akong naging reaksyon eh. Kita mo naman. Wika ni Manong Kulas. Talaga bang mahiwaga ang talukab na to? Tanong ni Emilio. Oo nga. Kaya wag mong huhubarin. Proteksyon mo yan. Magtiwala ka ng buo. Ang mutya na ang bahala sa kaligtasan mo. Tugon ni Manong Kulas. Dahil marami na ang nasaksihang patunay, wala sa oras na napaniwala si Emilio. Sa paglipas ng 1 linggo, napanatag ang kalooban ng lahat dahil hindi na nagparamdam ang mga rebelde. Napapadalas na din ang pagroronda ng mga sundalo, kaya marahil nagtatago ang nasabing grupo. Kasabay naman ng pananahimik ng mga armado, ay siya namang paglipana ng mga aswang na bawat lugar ay merong usap-usapan. Wala namang taong napuruhan ngunit nagdulot na ng takot sa lahat. Isa sa hindi mapakali ay si Manong Kulas. Bilang antingero na may kakayahang pumuksa ng mga nilalang na may masamang hangarin sa tao, hindi ito matatahimik hanggat nabubuhay ang mga ito. Mahigpit naman siyang binantayan ni Emilio dahil para sa binata, kahit meron itong proteksyon mula sa mutya, hindi natin mahuhulaan ang mga posibleng mangyari. Nang dumating ang araw na inaswang ang buntis na anak sa kabilang baryo, dito na naglakas loob si Manong Kulas na magmanman. Matalik na kaibigan ito ng pamilya, kaya gano'n na lamang ang naging reaksyon nila. Grabe, hindi na naawa sa bata. Hindi pa nga nakakalabas, pinatay na kagad. Wika ni Emilio. Walang pinipili ang aswang eh. Malas lang dahil anak ko ang naaktuhan nila. Bakit ba naman kasi hindi umuwi si Tuleng? Ayan tuloy, walang nakabantay sa anak namin. Wika ng ina ng biktima. Ilang beses na bang inaswang ang lugar ninyo? Ngayon lang ba o may nangyari na noon? Tanong ni Manong Kulas. Magmula nang nagkamulat ako hanggang ngayon, mabibilang lang sa daliri. Pero nito lang nakaraan, nagpasunod-sunod na. Anak din ng kumari kong buntis ay nadali. Walang nakakakilala o nakakaalam sa aswang na dumadalaw sa lugar na ito. Sigurado kong babalik ang aswang na yon. Dahil may kapitbahay pa kayong buntis. Hayaan ninyo. Aling Bitang, dito muna kami ni Emilio para magbantay. Tutugisin natin ang nilalang na yan. Maraming salamat naman kung ganon.
Pero paano niyo naman mahuhuli? Malalakas ang nilalang na yan. At tanging tao na may tanga na mutya o anting-anting ang makakatapat. Meron ba kayo niyan? Baka madaan lang po sa mano-manong laban. Aling Mitang, meron namang aswang na hindi kalakasan yung kayang tapatan ng lakas ng tao. Wika ni Emilio. Inunahan na nito ang kapatid. Bago pa madulas na meron silang tanga na mutya. Hindi niya alam kung bakit niya yon nasabi. Ngunit sigurado itong mas mabuti na sila na lamang dalawa ang nakakaalam sa bagay na yon. Katulad ng sinabi ni Manong Kulas, nanatili sila sa bahay ng kakilala para silang tanod na palakad-lakad sa harapan at likod bahay. Maging sa paligid. Si Emilio naman hinabaan ang pasensya sa ginagawa dahil ayaw iwanan ang kapatid. Lalo na't kilala niya kung paano ito kumilos. Padalos-dalos na tila hindi nag-iisip. Napapangibabawan ng pagkahambog at masyadong bilib sa sarili. Emilio, alam kong inaanto ka na. Pumasok ka na roon at magpahinga. Hindi mo na kailangang makisali sa pagbabantay. Kaya ko na ito. Wika ni Manong Kulas. Huwag kang maingay, Manong. Hayaan mo na lang ako. Mas mabuti ng ganito para may magpaalala sa'yo. Padalos-dalos ka pa naman. Tugon ni Emilio. Tumango na lamang si Manong Kulas at hinayaan ang kapatid na samahan siya. Naghintay sila ng ilang oras hanggang sa pasado 12:00 na. Nakailang tawag na rin sa kanila si Mang Tuling, asawa ni Aling Mitang. Gusto sana silang papasukin para makapagpahinga. Pero ayaw ni Manong Kulas. Wala nang nagawa ang matanda kundi hayaan na lamang ang dalawa. Sa paglipas ng oras, sa pagbatak ng 2:00 na madaling araw, nasa bakuran na sina Emilio, Manong Kulas at Mang Tuling. Sinamahan nito ang magkapatid at inayang magkape. Ilang sandali lang bago maubos ang laman ng tasa. Napalingon si Manong Kulas sa partikular na lugar sa unahan. Sabay hawak ng mutsyang kwintas. Nang mapagtantong may nilalang doon, nagmamadali na itong dumampot ng itak sa baylakad. Alerto naman si Emilio at kagad sumunod. Naiwan si Mang Tuling. Nagmamadaling pumasok ng bahay para sa kaligtasan. Manong, ano bang meron at wala kang pasabi? Basta-basta ka nalang tumatayo at lumalakad. Saan ba tayo pupunta? At puro na kahoy ang nakapaligid. Tanong ni Emilio. Alam mo, kahit kailan napakaingay mo talaga. Hindi mo ba napansin ang pag-init ng mutya? Senyales yan na may aswang sa paligid. Nandito tayo sa kakahuyan. Dahil dito ang itinuturo. O hayo na, kita mo ang nakadapa sa damuhan. Yan ang aswang na tinutukoy ng mutya. Halika nang mapagtulungan natin ang isang yon. Wika ni Manong Kulas. Kagad napahawak sa kwintas si Emilio. Katulad ng sinabi ng kapatid. Umiinit nga ito. Wala na rin siyang nagawa kundi sundan si Manong Kulas. Na dahan-dahan at maingat na lumalapit sa kinalalagyan ng aswang. Napabunot na rin ito ng itak at kahit nangangatog ang tuhod sa takot, wala pa ring tigil sa paghakbang. Nang makalapit na si Manong Kulas sa kinalalagyan ng nilalang, kagad niya itong inambahan. Naalerto ang aswang ngunit wala na ring nagawa pa, maliban sa pagsigaw matapos tagain. Nanlaban pa ito at dahil sa taglay na lakas, bahagyang tumilapon si Manong Kulas. Kagad namang gumanti si Emilio.
Ngunit nanigas sa kinatatayuan nang humarap ang nilalang. Nawalan ito ng lakas at pinangibabawan ng takot. Emilio, tagain mo. Huwag kang makipagtitigan. Ano ka ba? Sigaw ni Manong Kulas. Ngunit kahit anong gawin ni Emilio, hindi pa rin ito makakilos dahil sa takot. Tumayo na lamang ang matanda para maunahan ang nilalang bago pa ito makatakas. Tinamaan niya ito ng pagtaga. Ginawa pa niya ito ng ilang beses na naging dahilan ng pagkaputol ng leeg ng nilalang. Nangisay ng nangisay ang katawan hanggang sa nanigas. Ganyan, Emilio. Hanggat may pagkakataon, tagain mo kagad. Hindi makipagtitigan. Hinihintay mo yatang maunahan ka bago ka pa kumilos. Wika ni Manong Kulas. Hindi ko naman alam na ganito pala nakakatakot tumarap sa aswang. Ilang beses na akong nakarinig ng balita tungkol sa nilalang na yan. Pero ito pa lang ang unang pagkakataon kong makaharap. Tugon ni Emilio. Hindi pa rin matigil ang pagkabog ng dibdib. Katulad ng ginawa sa aswang na nakaengkwentro noong una. Naghanap sila ng lugar kung saan pwedeng iligpit ang bangkay. Hindi na rin kailangang magpunta sa malayo dahil masukal na ang kinalalagyan at pwedeng isiksik sa sulok ang katawan niya. Matapos yan, nagmadali na silang umalis. Sa bahay nila Aling Mitang at Mang Tuling, nagpalipas ng ilang sandali ang magkapatid. Umalis din sila kagad pagsikat ng araw. Iniiwasan din ni Manong Kulas na mapag-usapan ang naganap sa nagdaang mga oras. Bagay na ipinagpapasalamat ni Emilio. Napahanga siya dahil ito na mismo ang umiwas. Umiwas lang ako dahil baka ikasama pa ng loob mo. At isa pa, bilang antingero, hindi naman talaga namin pinagsasabi sa ibang tao na may napuksa kaming aswang o anumang masamang nilalang. Wika ni Manong Kulas. Mabuti naman kung ganun. Para hindi na humaba pa ang usapan at baka may masabi pang hindi maganda ang iba. Alam mo, may mga taong sila na ang tinutulungan. Binibigyan pa ng ibang kahulugan. Gagawin pang masama kapag nagkataon. Tugon ni Emilio. Matapos ang tagpong yun, isang buwan pa ang lumipas magmula noong huli silang makaengkwentro ng aswang. Naging payapa ang kanilang buhay. Hindi na nagparamdam ang mga rebelde na isa sa nagpapahirap sa araw-araw na sitwasyon. Akala pa ni Emilio, magtutuloy-tuloy na ang kapayapaang nalalasap. Yun pala ay panandalian lamang dahil may nakaabang na namang panganib. Nang sumunod na araw, lumuwas silang dalawa sa karatig bayan upang magtanim ng binhi sa taniman ng kapatid ng isa pang kakilala. Hindi nila pinalampas dahil malaki ang napagkasundo ang bayad. Masyadong malawak ang lupain kaya hindi matapos ng agaran. Pinayagan naman silang makapagpahinga sa kubo. Kung sakaling abutin ng gabi o kailangan ng mahaba-habang oras bago matapos ang gawain. Naging abala ang dalawa sa pagtatanim hanggang sa namalaya na lamang na unti-unti nang dumilim ang paligid. Emilio, naghatid ng hapunan si Madam Cora. Halika na muna bago lumamig ang sabaw. Bukas na lang din natin ipagpatuloy ang pagtatanim at wala na akong makita. Wika ni Manong Kulas. Na kahit gabi na, pinagtsatsagaan ang ilaw mula sa sulo para maituloy lamang ang pagtatanim.
Tumigil din naman si Emilio at sabay na silang naghapunan. Matapos kumain, kanya-kanya na sa paghit-hit ng sigarilyo ang dalawa. Sinamahan ng amo ng tabako ang paghatid ng pagkain kanina. Habang nagpapalipas ng oras, ibinuhos ni Manong Kulas ang atensyon sa pagmamatiyag sa paligid. Habang si Emilio naman, naglatag na ng banig sa lapag upang matulog. Manong, mauna na ako sa pagtulog. Pagod na ako at inaantok Ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Kung matutulog ka ba o hindi. Wika ni Emilio. Hindi pinansin ni Manong Kulas ang kapatid. Abala ang paningin sa paglalakbay sa madilim na dako. Ilang sandali lang ang lumipas. Nakapansin ito ng kakaibang hampas at amoy ng hangin. Katulad ng inaasahan, uminit ang mutya. Kasunod naman ito ay ang pag-alingasaw na matinding amoy. Naging alisto ito. Dinampot ang itak sa tabi at matalim na napapatingin sa paligid. Kagad niyang pinuntahan ang pinanggalingan na masangsang na amoy. Ngunit wala itong nahanap. Walang katao-tao o anumang nilalang na naroon sa malawak na patag sa unahan, sa dulo ng taniman. Tinalasan niya ng husto ang paningin at pandama. Hanggang sa naaktuhan ang aswang na nagtatago pala sa hukay na pinagtambakan ng mga dayami. Napansin siya nito kaya naman mabilis na nakalayo. Ngunit hindi nakatakas dahil nasundan niya kagad. Nagkaroon ng habulan ngunit natigil din kagad. Nang mahabol ng taga ni Manong Kulas ang aswang, dumiretso ang talim sa dibdib nito na nadaplisan pa ang baba. Bagong hasa ang itak, kaya naman malalim ang naiwang sugat. Malakas na napasigaw ang nilalang. Hindi na ito tinantana na matandang antingero. Ibinuhos ng usto ang lakas para matapatan at mailigpit ang aswang. Ngunit may pagkakataong nakakabawi din. Dahil sa taglay na pambihirang lakas, ilang beses din itong nahirapan at napasubsob. Subalit tumatayo pa rin para makalaban. Nang makabuelo si Manong Kulas, hindi na niya ito pinalampas. Ginamit ang buong kapangyarihan ng mutya na naging dahilan ng katapusan ng nilalang. At para makasiguro, pinulupot sa leeg nito ang mismong pangontra. Hinantay niya ng ilang sandali. Tinignan kung makakakilos pa at nang wala na talaga, iniwanan itong nakahandusay sa lupa. Pagbalik ni Manong Kulas ng kubo, bumungad ang kapatid na mahimbing nang natutulog. Malakas pa ang paghilig. Pagsikat ng araw, bumalik na ito sa trabaho na parang walang nangyari kagabi. Nagsidatingan na rin ang iba pang magsasaka na dumiretso sa gawaing bukid. Nagising naman maya-maya si Emilio. Matapos makapagkape ay tumulong na rin. Sa kalagitnaan nagulantang na lamang ang lahat nang matagpuan ang bangkay ng aswang nakainkwentro ni Manong Kulas sa nakaraang gabi. Bulong-bulungan kagad ng mga tao at samot-saring opinyon ng kumalat. Diyos ko, naulit na naman ang pangaswang. Kailan kaya matatahimik ang lugar natin? Sinabi mo pa. Ilang buwan lang ang nakalipas mula noong may huli tayong nabalitaan. Tapos ngayon, meron na naman. Pero ang tanong, sino ang kumalaban sa nilalang na yan na naging dahilan pa ng kamatayan niya? Sigurado kung mas malakas pa kesa aswang ang taong yan, meron sigurong anting-anting. Baka, siguro, malay natin. Pero ang importante dyan, nagawa niyang puksain bago may taong mabiktima.
pag-uusap ng magsasaka. Nagmamadali namang lumapit si Emilio sa kapatid na tuloy-tuloy lamang sa ginagawa na parabang walang nangyayari sa paligid. Manong, umamin ka nga. Ikaw ba ang may kagagawan yan? Kung oo, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bulong ni Emilio. Ayos ang himbing kasi ng tulog mo. Nakakahiyang bulabogin. Isa pa, kahit ginising pa kita ng sandaling yon, wala ka rin namang maitutulong dahil pangungunahan ka ng takot. Tugon ni Manong Kulas. Kahit na. Pero bakit hindi mo niligpit yung bangkay? Hinayaan mo lang na makita ka agad. Niligpit ko. Hindi ko lang akalain na mahanap nila kagad. Pag-uusap ng magkapatid. Napahugot na lamang ng hininga si Emilio sa sinagot ng kapatid. Ni hindi man lamang ito nag-abalang huminto sa trabaho para kausapin siya ng maayos. Hinayaan na lamang niya ito at tinuloy ang naudlot na gawain. Pagsapit ng hapon, natapos na ang trabaho. Naibigay kagad ang pasahod ni Madam Cora na nagmamay-ari ng taniman kaya hindi na nagtagal ang magkapatid. Umuwi na sila para sa mismong tahanan abutan ng gabi. Hanggang sa lumipas ang araw, wala na silang narinig na insidenteng may kinalaman sa aswang. Naibuhos na rin na magkapatid ang atensyon sa pagtanggap ng mga gawaing bukid, kapalit ng salapi at bunga ng pananim bilang pasahod. Kahit wala na silang naengkwentrong nilalang, tangan-tangan pa rin nila ang mutya. Kahit si Emilio, na dati ay hindi naniniwala, ngayon hindi na makakapayag na mahubad ang kwintas. Paulit-ulit din kasing pinapaalalahanan ni Manong Kulas hanggang sa nasanay. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon, mas naging payapa ang paligid. Wala na ring mga nilalang na umaaligid sa lugar. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Emilio ang kwento ng manunugis ng aswang na may tangan, namut siya ng kalasag ng pagong. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.